So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, bibigay ko sa inyo. Di pa order ka na. Oppo A60. Sulit ba ito i-purchase ngayon? 2026? Tara, pag-usapan natin. So, siyempre, ito kasi is bagong labas lang. I think nung February 2026 lang ito lumabas. At ang dami talagang tumitingin ng affordable smartphone na, alam mo yun, pasok sa budget nila. At ang maganda kasi sa Oppo A60 dito sa ating product link. Pag tinap mo yung video, meron pong product link dyan. Makukuha nyo pa to ng mas mababa. Ang SRP kasi nito is 6,500 pesos for the 4GB 64 and 4GB 12875. As you can see, when it comes sa kanyang RAM at ROM, hindi po bagay for its SRP. Kaya nga po tayo pinupush natin yung link natin dito para makuha nyo ng sobrang baba lang itong Oppo A60. Usually, tignan nyo pag sa online nyo binili, 4 to 5,000 pesos lang po ito. At syempre, meron pang additional discount voucher kayo makukuha dito sa ating video. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng ating video or ng online platforms para sa mga consumers natin na makuha ng sobrang gandang deal itong Oppo A60. Kasi again, pag binili nyo to sa mall, medyo sobrang layo at ang layo ng difference libo, di ba? And syempre, mga consumers natin, we need to be practical. Yung iba kasi ginagamit to for their work, binibigay nila sa anak nila as a, ano mo yun, first smartphone. Ginagamit ng iba for business at marami pang iba. And ang nakakatuwa kasi ngayon, ang dami pong nagsisilabasan na smartphone na sobrang mura with reasonable specifications. So ito ngayon ang pag-uusapan nga natin kasi ito, kumbaga for its price, marami siya magandang specification na sulit. Again for the 4GB 64, sa SRP Real Talk tayo, hindi talaga siya perfect fit. Pero pag nakuha nyo siya ng 4,000 to 5,000 pesos, sa 64GB, I know may iba is magiging skeptical pa. Pero yun nga, sa specifications niya, medyo bumabalance naman doon sa pagkasulit ng smartphone na to. Ang maganda naman dito is expandable ang kanyang storage via micro SD card. Kung sakali man lang talagang pinakasagad na gusto nyo is 64GB, no worries, pwede naman expand ang kanyang storage. So, kunyari, may mga photos kayo, videos, files, doon nyo na lang lagay sa SD card. And yung storage ng inyong smartphone, doon nyo na lang po lagay yung mga applications. Kasi hindi po pwedeng ilagay yung applications sa SD card. Doon lang nyo po gagamitin yung mismong storage. May nagsasabi naman, loads extended naman po ang RAM yan Usually, I think the Oppo A60 extended ang RAM nito. And sinasabi ng iba is, hindi naman siya 4GB extended naman ang RAM niya. Again, mga ka-J-Vlog, when it comes sa specification ng smartphone, always look for the physical RAM, not the extended RAM. Kasi ang extended RAM, humuhugot tayo doon sa storage, parang virtual RAM. Ang pinaka-importante pa rin na specification ng smartphone is yung physical RAM itself, yung nandito mismo sa smartphone, hardware mismo. Ang maganda pa sa Oppo A60, finally in-upgrade nila ang processor compared sa Oppo A3X and Oppo A5i and even Oppo A5X na medyo, alam mo yun, sawang-sawa na sila or gas-gas na sila doon sa Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Ito pong smartphone na to ay powered ng Qualcomm Snapdragon 685. So yung processor na yan can do the job. Gaming, basic tasks, for casual users. So pag maglalaro kayo dito, it can handle ML, Honor of Kings, COD, Genshin Impact and WoW, medyo skeptical tayo dyan or 50-50. Kasi syempre, always manage your expectation kung magkano nyo lang nakuha yung smartphone. Kung talagang primary na ginagawa nyo sa smartphone is gaming, definitely you need to add some budget and doon kayo sa mas better ang mga specifications na mo-offer. Kasi syempre 64GB, pag ginamit nyo yan for gaming, talagang OLEDs yan at mababa po. And I suggest go for the 128GB of internal storage. Magdagdag lang kayo ng 1,000 pesos. Pero again, for a price tag na 5,000 pesos, medyo sulit pa rin naman yan mga idol. Ang maganda naman dito sa Oppo A60 is of course yung display. Siyempre ito yung nilalaban ng Oppo sa karamihan ng mga competitors niya. Napakaganda ng nits of brightness nito. Gamitin nyo man to sa outdoor, makikita nyo pa rin ng very clear yung smartphone dahil ang nits of brightness nito is 1100 nits of brightness. Meaning yan, kunyari, ginamit nyo to as a navigating tool sa motor nyo, direct sunlight, makikita nyo pa rin yung brightness level ng smartphone nyo. Ganon ka-convenient ang brightness level ng Oppo A60 at yan talaga ang nilalaban nila even doon sa kanilang predecessor
like the Oppo A3X, Oppo A5X, and Oppo A5i na meron pong mataas na nits of brightness sa mura or budget na halaga lang. And when it comes sa kanyang screen, as you can see, punch hole display. Di ba? Yung iba dyan, nagda-downgrade pa. Pero ito mga idol, punch hole display, which is yan naman na talaga ang kailangan na display natin sa smartphone. And yan yung kailangan sundin kasi modern design na po yan. And notch display, syempre, super duper outdated. Meron pa rin mga ibang smartphone dyan na naka-notch display na ayaw pa rin mag-move on. Di ba? So dito, mas ma-enjoy nyo the overall viewing experience of the Oppo A60. Maganda naman. And syempre, the resolution itself is HD plus 720p na bagay naman for its price segment. Syempre, ang isa pang nilalaban ng Oppo dito mga idol, the whopping 6,500 milliamp hour non-removable battery. Biruin mo, ang laki ng battery nito, 6.5. Usually, yung mga nakikita natin for this kind of price tag is 5,000. Yung iba, pag sinerte kayo, 6K. Ito, 6.5. Ni-level up pa nila. So, the battery performance of the Oppo A60, expect nyo, superb. And na-try ko naman na to. Nag-download ako dito ng mga iba't ibang games. Siyempre, when you download some games, kailangan hindi nyo in-off yung smartphone. Standby time is great for the Oppo A60. Nung naglaro rin tayo dito, the performance of the battery is, alam mo yun, nasasatisfy naman ako as a consumer. Again, ang ating battery consumption ay iba-iba. Iba-iba tayo ng pattern ng paggamit ng smartphone. Kaya iba-iba po yung oras na malolobat yung smartphone niya, okay? So iba, solid gamers, few hours, tatagal niyan. Kung casual users lang, like mga senior citizen, yung mga social media, calls and text, manonood lang, tatagal to na isang araw or kinabukasan pa. Pero the sad part of the Oppo A60, ito lang talaga mga idol, the 15-watt fast charging rate. This is the major downgrade na nangyari sa Oppo A3X, Oppo A5i, and Oppo A5X. Kasi yung Oppo A3X is 45-watt fast charging rate, ito po is 15 watts. So yun lang nakaka-disappoint, pero the battery performance is there, maganda. Yun lang naman ang isang-isa sacrifice nyo dito sa Oppo A60, 15 watts. So, kung computin nyo, load, 6.5, 15 watts, ilang hours yan? Tansyado ko, 3 hours to 3 hours, 30 minutes bago nyo ma-full charge itong smartphone na to. Pero again, the performance of the battery is great. Next is design. May bumibili kasi ng smartphone, mga idol, di ba? Ang una nilang primary when looking sa smartphone is design and aesthetic. Tingnan nyo naman ang design ng Oppo A60. Napakaganda mga ka-J-Vlog. As you can see, pag tinitilt nyo pa nga itong smartphone na to, may mga pa-effect-effect tayong nangyayari dyan. Diba? So, kung nabutan nyo yung Realme 5, ayan, shoutout sa mga nakaabot sa Realme 5, medyo identical dito sa itsura ngayon ng Oppo A60. Ayan, napakaganda. And again, 6.5 to, yung battery. Pero hindi ko ma-feel yung 6.5 niya dahil hindi naman siya ganun kataba at hindi siya ganun kabigat. So, the ergonomics of this smartphone is great. Kumbaga, pag gagamitin nyo ito, hindi naman kayo makangawit. Pag maglalaro kayo, hindi kayo maiirita dahil magaan naman itong si Oppo A60. And the texture is great mga idol, napakakinis. And matte finish overall, walang any glossy finish. So, hindi siya fingerprint smudges or fingerprint magnet, okay? And syempre, the main priority of this smartphone is of course the IP rating. Meron tong Ingress Protection 64, IP64 water and dust resistant. So, pwede ito sa raindrops, certain kind of pressure ng mga talsik ng tubig, accidental drop, accidental spillage. Pero again, you cannot submerge it sa water kasi medyo mababa ang kanyang IP rating for submersion ng water. IP67, 68, and 69 can submerge sa water within 30 minutes. Ito po 64, mga raindrops lang. So, syempre, may nakikita tayong mga motor taxi riders, di ba, nilalagay ito as a navigating tool. Iba, nilalagyan nila ng plastic yung smartphone nila. So, say goodbye tayo sa mga ganyang scenario. Pag ginamit natin itong Oppo A60, maulanan man siya, no worries, may protection po dyan si Oppo A60. Sa camera niya is 13 megapixel main camera with monochrome lens. Real talk lang tayo sa pangalawang camera nito, basura or useless. So I think it is a marketing get-up para sabihin nilang dual camera ang isang smartphone. Pero we need to focus dito sa main camera niya. So again, sa mga ibang competitors niya, nakalagay 50 megapixel. Ito 13. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga smartphone na merong 50 megapixel. Malinaw din ang mapoprovide na photo quality ng Oppo A60. As you can see dito, sa view natin sa Valley Point, doon sa Baguio City, ayan,
napakaganda, overlooking, at napakalino po ng camera ng Oppo A60. So, again, the camera, ito lang tayo mag-focus sa main camera niya. The front-facing camera is 5 megapixel. Pero mga ka-J-Vlog, ang linaw din ng front-facing camera nito. Ayan o. O, di ba? Sunkiss pa tayo dyan, no? O. For the quality, bagay na bagay naman for its price. So, syempre, sa design pala, hindi ko rin mukhang iPhone din ang itsura, oh. Base model ng iPhone ang itsura niya. At ito, dito tayo magano. Ito na yung nauuso ngayon na camera design sa isang smartphone, yung mukhang iPhone ngayon. So again mga ka-J-Vlog, the main question, Lord, sulit ba tong Oppo A60? The quick answer dyan is yes. Dahil for a price tag na 4 to 5,000 pesos, naka Qualcomm Snapdragon 685 ka na mga idol. Di ba? Mas magandang improvement doon sa Oppo A3X, Oppo A5i, and Oppo A5X. Kaya kung interested kayo dito sa Oppo A60, i-grab nyo na yung chance nyo hanggang mura. At dito na kayo bumili sa ating product link, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha. Dahil po, collaboration niya ng YouTube Shopping at ng online platforms, up to 1,000 pesos discount pang makukuha nyo pag bumili kayo dito sa ating product link. So hopefully mga ka-J-Vlog, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung naghanap kayo ng sobrang mura at bagsak presyo na smartphone ngayong 2026.